Alright mga kapatid, balitang ipabansa tayo. Naalala ninyo yung plano ni Donald Trump about doon sa Golden Dome Shield ng US mga kapatid. Plano rin ng Canada na mag-invest sa Golden Dome Missile Defense Shield ni US President Donald Trump. Ano kaya ang mangyayari mga kapatid kapag ito ay naisakatuparan na? Ang Amerika na nga ba ang magiging pinakamakapangyarihang bansa mga tol? Well, ngayon talagang sila, number 1 sila, nasa top, nasa on top mga kapatid, di ba? Pero ngayon na magkakaroon sila ng ganito, ano pa kaya ang magiging laban? Kung sakasakali ito ay magtagumpay, kung sakasakali magtagumpay, ano pa kaya ang magiging laban sa kanila ng mga bansa na kalaban nila, Kasi mga kapatid, sila pwede mag-launch ng missile, pero pag yung kalaban nag-launch ng missile papunta sa kanila, may intercept na yan ng kanilang Golden Dome. Kaya nga ito, ang Canada plano rin mag-invest dito sa Golden Dome Missile Defense Shield ng US mga tol. Mukhang naniniwala sila at nakikita nila yung potensyal nitong bagay na to, which is napakamahal din naman kasi $175 billion mga tol. Panoorin natin tong balitang to mula rito sa UNTV. At syempre mga tol, mamaya pag-usapan ulit natin yung mga kaganapan sa West Philippine Sea. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Planong mag-invest ng Canada sa Golden Dome Missile Defense Shield ni US President Donald Trump ayon kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon kay Trump, nakapili na siya ng disenyo para sa $175 billion defense project ng bansa at handa nang mag-delegate ng isang Space Force General para sa proyekto. Layon ng Golden Dome Shield na harangin ang mga posibleng missile attacks mula China at Russia. Tatandaan nyo mga tol, ilang oras pa lamang ang nakakalipas mula nung inanunsyo to ni Donald Trump, umalma, tumutol na agad ang China at sinasabi nilang i-abandon, huwag ituloy, iwan na ng Amerika itong ganitong plano, itong project na to. Sa napakaraming dahilan mga tol na sinasabi ng China. Ayon kay Audrey Shampol, spokesperson ni Carney, kasama sa mandato ng Pangulo ang makipagnegosasyon sa US hindi lamang sa trade at tariffs kundi maging sa security. Dagdag pa nito, kasama sa magiging pag-uusap ang pagpapalakas sa NORAD o North American Aerospace Defense Command at iba pang inisyatibo gaya ng Golden Dome. Kasi kung tutuusin mga tol, karapatan ng Amerika yan at karapatan ng kahit na anong bansa mga tol na mag-invest para sa kanilang sariling depensa, para sa kanilang sariling proteksyon, di ba? Tulad lang halimbawa mga tol ng mga individual na tao may karapatan kang mag-invest para sa proteksyon ng property mo, ng ari-arian mo, ng sarili mo. Di ba? Karapatan mo yan. Kaya nga mga kapatid, pinagtataka natin kung anong inaangal ng China. Anyway mga tol, eto usapang West Philippine Sea ulit tayo. Alegasyon na kontrolado ng China ang mga sandbar sa Pag-asa Island pinabulaanan ng PCG. Bagong balita lang to mga tol pero alam nyo naman ng China talaga napakahilig mang angkin yan. At eto ang pinakabagong sinasabi nila mga tol. Kontrolado na kanila ang mga sandbar, itong mga sandy kay mga tol, kontrolado na nga nila yan at binigyan nga nila tayo ng sample kahapon mga tol, na balita yan na winater cannon at binangga nila yung Datu Sanday, yung BRP Datu Sanday ng BFAR. Winater cannon tayo pero after nilang gumawa ng mga ganong kabulastugan mga tol, hindi nila maamin sa sarili nila yung ginawa nila. Tayo pa ang sinisisi at sinasabing tayo daw ang bumangga sa kanila. Anyway, panoorin na lamang natin to mula pa rin sa UNTV News. Well, we have already debunked such illusion and disinformation on the disinformation. Debunk such illusion and disinformation on the part of the People's Republic of China. Pinabulaanan ng Philippine Coast Guard ang mga aligasyon na kontrolado ng China ang mga sandbars sa Pag-asa Island. Ito kasi may bagong nilabas na naman na video ang China. Nagpapunta sila doon ng kanilang mga authority at inangat ulit nila yung kanilang watawat doon sa may Sandy Cay. Sinasabi nga nila na kanila daw yan, kontrolado nila yan mga kapatid. Yan ang sinasabi nila Guard ang mga aligasyon na kontrolado ng China ang mga sandbars sa Pag-asa Island. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG sa issue ng West Philippine Sea. Katunayan nito ay matagumpay ang ginawang marine scientific research
sa kabila ng insidente ng pagbomba ng tubig sa barko ng BFAR. Noong nakaraang buwan, ang atin pong interagency maritime operation is a clear evidence, no, that we were able to go there. At ngayon na naman, gaya ng sinabi ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tapos tayo ng maayos na MSR in Pag-asa Case 1, 2, and 3. Well, ang sinasabi ng ating mga otoridad kasi, ang gusto natin is kapayapaan. Gusto nating maipanalo etong ating laban sa West Philippine Sea ng mapayapa. Which is, agree naman tayo doon eh. Hindi naman tayo tumututol doon mga tol. Diba? Sino may gusto ng gera? Diba? Buti sana kusing lakas natin yung mga mahihiganting bansa na tipong kinakatakutan tayo, diba? Talagang okay lang kung ganun ang gusto nila mangyari. Pero since nga na napakaliit na bansa tayo, mayaman pa nga sa atin yung Taiwan, mga tol, kahit na mas malaki pa Luzon dun eh. Pero mas mayaman sa atin yun eh. Paano? Napakaraming corrupt dito sa Pilipinas, mga tol eh. Diba? Napakaunti ng barko natin. Kulang tayo sa mga kagamitan, kulang tayo sa equipment, mga tol. Kulang tayo sa asset. So hanggang dito lang muna talaga tayo. Diba? Kapayapaan. Yun naman talaga iginigit natin. Pero mga kapatid, no? Sabi nga ganun dati ng isang narinig ko lang kay Secretary Gibo Chodoro. Ano yan? May kaakibat yan. Kahit na gusto natin ng kapayapaan, mga tol, may kaakibat yan na kailangan pa rin nating tumindig. Kailangan pa rin nating tindigan etong ating karapatan. Kasi mga tol, kung gusto natin ng kapayapaan, at China ayaw nila. Diba? Ayaw nila. Kumbaga, inaangat mo yung peace sign mo, ang inaangat nila yung water cannon nila, anong magagawa natin mga tol? Anong mapapala natin? No, paulit-ulit natin sinasabi, atin yan, atin yan, atin yan. Hindi naman natin maipaglaban, hindi naman natin maipagtanggol. Diba? Kung nagsasalita nga lang yung West Philippine Sea, baka pinagtabuyan na rin tayo eh. Puro kayo atin, atin, amin. Hindi nyo naman ako kayang ipaglaban. O, diba? So, malaya pa rin nating nagagawa ito. Ang ginagawa lang naman nila ay nanghaharas ng ating mga barko. So I don't think that they have total control of all this case. Sa isang banda, hindi natin malayang nagagawa. Kasi ang malaya, mga kapatid, yung walang nangi-interrupt, walang pumipigil, walang nararamdamang takot kapag naglalayag, walang nararamdamang pangamba na baka etong pagkakataong to may water cannon ulit sa atin. Diba? Hindi tayo malaya sa madaling salita. Malaya tayo nakakapunta, pero pagdating doon, hinaharang na agad tayo. Naikipagmatigasan tayo, pero yun ba yung masasabi nating malaya? Kasi pag sinabi mong malaya, talagang meron kang peace of mind. Nagagawa natin kung ano yung gusto nating gawin nang walang humaharang, walang nang bibigay ng aberya sa atin, mga tol. Hindi ko alam kung tutol kayo o sang-ayon kayo sa sinasabi ko, pero para sa akin kasi, yun ang definition ng malaya. Diba? Yun ang definition ng malaya. Yung pwede nating gawin, magpunta dyan, magpabalik-balik tayo dyan na meron tayong peace of mind. Diba? So I don't think that they have total control of all this case. Sa isang video na ipinost ng Chinese Embassy, sinabi ng China na iligal na pumasok ang 2 barko ng Pilipinas sa tinatawag nilang Subijiao at Tianzhanjiao na walang permiso sa Chinese government at nagsagawa ng aktibidad doon. Kaya nagsagawa umano sila ng control measure. Control measure. O di kontrolado nila pag ganon. Nawa nila ito sa pamamaraang profesional at naaayon sa batas. So yung pagwa-water cannon, pagbangga naaayon sa batas para sa China. O sinong maniniwala? Sila lang din eh. Sagot naman ni Commodore J. Tariela dito. Ang Pag-asa case falls within the territorial waters ng Pag-asa, meaning we have sovereignty over these waters. There's no reason for us to ask permission from the Chinese government. Ipinakita rin sa video na nagwagayway ng watawat ang mga Chinese sa Sandy Cay. Ngunit pinabulaanan ng National Security Council ang pagwawagayway ng bandila nang mangyari ang insidente. No, there was no such thing that happened. Pero regardless kasi, kung same day nilang iwinagaywa yung kanilang watawat o other day nila iwinagaywa yung watawat nila, diba? The fact na napunta sila doon, itinaas nila yung watawat nila is isang sign na dinidisrespect nila yung claim ng Pilipinas.
Diba? Hindi naman kasi nagmamatter kung anong date yun eh. Hindi naman nagmamatter kung anong buwan, kung anong araw yun. Pero pumunta sila doon, winagaywa yung watawat nila mga tol, disrespect yun. Diba? Pero tayo, nag-raise tayo ulit ng flag pagdating doon. Sorry? Nag-raise tayo ng flag, yung BFAR. We don't need, kasi atin naman yun eh. No? We have done it before already, so no need to do that thing. Nagpahayag ng lubhang pagkabahala ang National Security Council sa ginawang ito ng Chinese Coast Guard. Sa kabila nito, hindi pa naman daw kailangang magdagdag ng patrolya sa lugar. Meron tayong deployment plan, meron tayong routine plan. I don't think kahit na yung mga ganong activities, mag-react tayo unnecessarily by providing more assets and the like. Dagdag ng PCG, hindi isolated ang nangyaring panghaharas ng CCG nitong Miyerkules dahil ginagawa ito ng China sa mga barko ng Pilipinas sa buong West Philippine Sea. Maraming ulit na. Actually, nakakasawa na nga eh. Ganito yung nakikita natin, nagugulpi tayo lagi sa sarili nating bakuran eh. Sa sarili nating teritoryo, diba territorial waters natin yan? Teritoryo natin yan mga tol, oh. Diba? Nugulpi tayo, wina-water cannon, binabangga tayo. Hanggang dyan na lang ba talaga Pilipinas, no? Bagamat ang pinakakalaban kasi natin mga tol dito sa ating bansa, no, mga corrupt officials, yun talaga. Yun talaga kalaban natin. Bakit? Sila yung kumukontrol ng pera ng bayan. Sila yung kumukontrol kung saan dadalhin, kung saan ba, kung ano yung mga babudgetan, kung saan nila ipapakalat yung pondo, mga tol. Diba? Ang Pilipinas, mga kapatid, mula pa nung panahon ng mga Kastila, magpahanggang ngayon sa panahon natin, hindi naman nagbago ng itsura. Tayo ay napapalibutan ng mga tubig. Meron tayong kalat-kalat na mga isla. Sa madaling salita, dapat isa sa pinakamaraming assets natin, mga barko. Diba? Yung mga barko na yan, mga tol, ay pwedeng dumami sa mahabang panahon na sana ay walang korap dito sa Pilipinas. Hindi na nga tayo umasenso, hindi na nga tayo sumulong mga tol eh. Paano? Nag-aagawan sila sa pwesto eh. Kung titignan mo mga tol, magkano lang naman ang sweldo ng mga opisyal na yan, pero nag-aagawan sila sa pwesto. Pare-pareho sila na sinasabi, gusto nilang makatulong sa mga mahihirap, gusto nilang makatulong sa mga nangangailangan. Anong ginagawa mga kapatid? O, di ba paulit-ulit, buong pamilya na halos nila na upo eh, wala naman nagbago eh. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng mga political dynasty rito sa Pilipinas kung tawagin nila eh. Pero tingnan nyo, wala naman nagbago eh. Ang isa sa mga ginagawa nila para iboto sila, o wag ako ang inihalal ninyo, buwan-buwan kayong may ayuda. O di ba? Ano nangyari mga tol? Di ba? O ano nangyari? Ay naku po. At ito ang unang pagkakataon na pagbomba ng tubig ng CCG sa isang BFAR vessel. Kinundi na rin ng iba't ibang bansa ang panibagong panghaharas na ito ng China sa Pilipinas. Samantala, tuloy ang isasagawang ikatlong civilian mission ng Atinito Coalition sa Pag-asa Island sa darating na Lunes sa kabila ng insidenteng ito. O sana hindi kayo water cannon. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Atinito Coalition na ang pangyayaring ito sa Sandy Cay ay lalo lamang magpapakita ng kahalagahan ng isasagawang civilian-led mission. Ryan Lacanlale, UN. Magkaiba kasi tayo ng propaganda eh. May propaganda rin tayo mga tol. Ipakita sa buong mundo kung gaano kasama ang ugali ng CCP. Ang propaganda naman ng China, ipakita rin sa buong mundo kung gaano sila kalakas at pag-aari nila yan. Diba? Tulad nga nung sinabi ko sa mga nakaraan nating reaction, yung ginagawa ng China is normal na ginagawa ng isang bansang naniniwalang teritoryo nila yon. Sa kahit na anong bansa mga tol eh. Mapa Taiwan, di ba? Taiwan, may nababalita rin, may pumapasok na mga barko sa kanila, inaaresto nila yung mga crew. Japan, ganun din mga tol. Indonesia, ganun din. Malaysia, lahat mga tol eh. Bukod tanging Pilipinas lang ata nagpapagulpi sa sarili niyang teritoryo. No, hindi ko alam mga tol, correct me if I'm wrong, pero mukhang tayo lang ata ang bukod tanging nagpapagulpi sa sarili nating teritoryo eh. Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.